Kung ganun, hindi pa siya nadala sa ginawa ko? Umanda kang lalaki ka at matitikman mo na itong balisong ko. Talagang sinusubukan mo ko, ha? Hayan na siya. Ay. Pare, sandali lang. Hetang para sa'yo. Ops! Ha? Bitiwan mo ko. Huwag mo akong hawakan. Sobra ka na. Akala mo natakot ako sa'yo, ha? Kaya, ito ang ganti ko. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Wala yung mga katropa kong yun Saan kaya sila nagpunta? Di mo lang ako niyaya para masundan ko sila. Ang daya naman ng mga yun. Pag ako ang nagiya, lahat nalalaman. Pero ako, laman lang silang text. Hoy, Jojo. Natulog ka naman yata sa pansitan, ha? Kanina pa naghihintay sa iyong tropa. Ha? Bakit ba? Ay, bakit? Saan ba sila nagpunta? At hindi nila ako niyaya, ha? Naku, tinawagan ka. Nagdas nga sila eh. Bakit? Lubat ba yung cellphone mo? Kaya walang dumating ng tawag? Ano? Teka. Tingnan ko nga ang cellphone ko. Oo nga, Peter. Ang sarap kasi ng tulog ko eh. Kaya hindi ko narinig ang pag-ring ng cellphone ko. Bagay, nandiyan naman sa text nila. Kung gusto mong sumunod sa kanila, sumunod ka. Oo. Alam ko na. Hindi na kailangan ko na magdala pa ako ng pamalit ko. Dahil sa beach wala ang tagpuan. Oh, ikaw, saan ka ba pupunta? Kwan, Jojo. Kukunin ko yung salad at pansit sa bahay na Greta. Para may makain tayo dun. Nako, wag na akong bumalik sa bahay namin. Kung ganon, baka hadlangan pa ako ni Nay na gumala. Kaya sasama na lang ako sa'yo. Sabay na tayo, para hindi na ako mamamasahe pa. Tara muna, dun sa bahay ni Greta. Ay nako, hindi ko na nakita dito sa bahay si Jonah. Aga naman yung gumala. Sigurado na niyaya na naman ng kanyang mga barkada at kung saan na naman sila mag-happy-happy. Ay nako, hindi na talaga tumitigil yung anak mo, ha? Imbis na tulungan tayo sa palaisdaan, wala. Puro barkada yung inaatupag niya. Oo nga eh. Pinagsabihan ko na, pero nilambing lang ako. Ang sabi niya, wala siyang ginagawang masama. Naglilibang lang daw. Ay nako, ganyan lagi yung ginagawa niya. Hindi mo lang maasahan dito sa bahay. Sobrang katamaran naman yun, Pero kapag ka nagbinta tayo ng inalagaang isda, nako, ang saya-saya niya dahil magkakapera na naman siya. Hayaan mo na, bigyan natin. Kesa kung ano pang maisipan na gawin para lang magkapera. Pero sa bagay, nag-iisa lang na anak natin, si Joan. Kaya sunod ang luho niya. Pero kung minsan naman nasusundan naman yata yung luho. Di bale, hindi naman tayo kinakapos. At saka naiintindihan naman natin siya kung sakaling wala pa tayong pera. Hindi gaya ng ibang anak dyan, pinipilit na humingi ng pera. Tama ka. Salamat, Belen, ha? Dahil sumama ka sa akin dito sa fast food na kumain. Sana lagi tayong magkasama ng ganito. Okay lang sa akin. Pag wala akong ginagawa. Siyempre, tinutulungan ko rin ang inay ko sa mga gawaing bahay. Ikaw, Joan, ano bang ginagawa mo para makatulong sa mga magulang mo? Pwede ba, Belen? Huwag mo akong tawaging Joan. Hindi ko gusto ang pangalan na yan. Jojo, kamo lang, ha?
Ha? Sige. Kung yan ang gusto mo, Jojo. Ganyan ang gusto ko. Di maganda pang pakinggan. Di ba, Belen? At sana, sa susunod na araw, iimbitahan na naman kita uli, ha? Juan Jojo, may lakad ako bukas. Hindi ako pwede. Teka, si Jimmy, papalapit dito. Ano kayang kailangan niya? Halika na, Belen. Pupunta tayo sa school at magpa-practice na tayo ng sayaw. Oh, Jimmy, sandali lang. Joanne, Jojo, aalis na ako ha. May practice pa kami. Ha? Ayop na Jimmy na yun, oh. Nag-uusap ba kami ni Belen? Tinawag na niya? May araw ka rin, Jimmy. Hindi ako papayag na maunahan mo ako kay Belen. Hindi. Kakainis talaga. Kung kailan nagdidiskartehan ko na ang Belen na yun, ay dumating pa ang sumira sa araw ko. Pero kung akala niya ay mahahadlangan niya ang gusto ko, ay nagkakamali ang Jimmy na yun. Sa palagay ko, may gusto rin kay Belen yun. Oh, Joanne, nandyan ka pala sa salas at bubulong-bulong pa. Ano bang nangyari sa'yo, ha? May nakita lang akong tao, inay, at naiinis ako sa ginawa niya. Ang bastos ng lalaki yun. Nakita niyo nakausap ko ang babaeng gusto ko. Tapos tinawag niya at umalis sila. Baka naman may importanteng lakad sila, kaya hindi mo pwedeng hadlangan. Bakit? Saan daw sila pupunta? Kuwan po inay may practice daw sila ng sayaw sa school. Pero alam ko, na dahilan ng yun ng gym na yon, ayaw niyang ipakiusap sa akin si Belen. Ha? Babae pala ang dahilan kung bakit ka nainis sa Jimmy na yon. Ay naku naman anak, tigilan mo na nga yung iniisip mo yan. Huwag mong palitan kung ano ang iyong pagkatao. Hindi ka lalaki para ang gustuhin mo ay gaya mong babae. Ano ba naman to? Wala ba tayong lakad ngayon, ha, Karen? Aba, boring na ako kung nandun ako sa bahay. Friend, hindi naman pwede na lagi tayong gagala. Siyempre, yung iba natin nakatropa, may kanya-kanya silang trabaho. Tayo lang yata ang walang trabaho Ang hirap maghanap ng trabaho sa gaya natin na high school lang natapos. Oo, sa bagay, tama ka. Pero ako, tamad akong maghanap ng trabaho. Hindi ko kayang nasa isang lugar lang at naghihirap sa trabaho. Buti ka pa at hindi ka pinaghahanap ng trabaho ng magulang mo. Hindi mo nararanasan ang hirap ng magtrabaho. Siyempre, may palaisdaan ng itay ko na inalagaan niya. Pinagkukunan namin ang aming pangkabuhayan. Maswerte ka at mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Samantalang ako, lagi akong sinisemunan na dapat daw na tumulong ako para sa aming pamumuhay. Hindi naman ako natatanggap sa pinag-applyan kong trabaho. Naku, konting tis lang, Karen. Meron dyan na mapapasukan mo. Basta magtiyaga ka lang na maghanap para hindi ka pagalitan sa inyo. Pag may lakad tayo, kung minsan hindi ako nakakasama dahil hindi ako pinapayagan ng inay ko, kaya wala akong magawa. Joan, anak, ay nako, bakit mo sinuot ang pantalon ng tatay mo? Ay, hubarin mo yan, hubarin mo! Tamang-tama sa akin to, Nay. Kaya sabihin niyo kay Itay, bumiling na lang siya ng bago. Total, luma na rin ito Mambihira ka naman, oo. Ginagamit mo ang mga gamit ng tatay mo. Pati sapatos niya, ginagamit mo rin. Bakit na naman, Inay? Kita na ninyo na luma na rin ito Magpasalamat kayo dahil hindi na ako nagpapabili ng bago. Ay naku, Joan, nag-iisa ka naming anak. Kaya dapat ay magtino ka. Nagbana ka sa akin na maganda, pero ang kilos mo ay palalaki Ay, naman. nako, tama na, Inay. Lalaki ako, hindi babae. Kaya Jojo ang pangalan ko. Si Itay naman,
Siya ang naman ako sa kagwapuhan, di ba, inay? Ikaw na nga ang bahala. Basta, huwag kang gumawa ng masama, ha? Opo naman, inay. At di magtatagal, iuwi ko na dito ang maging manugang ninyo. Ana, sino ang iuwi mo? Lalaki ba? Ano bang lalaki ang sinasabi ninyo, inay? Siyempre, napakagandang babae. Kaya mag-aasawa na ako. Diyos ko! Liwanagin ninyo ang isipan ng aking anak. Sana magtiro na! Ano bang pinag-usapan ninyo ni Joan? Parang galit ka yata. Paano naman kasi ang tigas ng ulo? Ipinipilit niya na siya ay lalaki. At ang sabi, mag-uuwi raw ng mapapangasawa niya. Nako, Petra, may kaunting depensa na sa utak yung anak mo yan. Hindi na alam ang ginagawa niya. Iba yung nasa isip. Parang napasuko na yata ng masamang espiritu. Ay, ano kaya ang mabuti nating gawin sa anak natin? Nakakahiya kung mag-uwi ng babae na sinasabi niya. Huwag kang mag-alala. Imposible na may papayag na makisama sa kanyang babae. Sana nga hindi siya papatulan para wala tayong problema. Kahit anong bilin ko ay hindi niya pinapakinggan. Kaya nagsasawa na ako na pagsabihan siya. Ano pang magagawa natin? Di hayaan na lang natin sa gusto niya. Baka makapag-isip din ng matino balang araw yan. Pag nakatagpo siya ng lalaking magmamahal sa kanya. Sana makatagpo siya. Isit ang Jimmy na yun. Lagi siyang nakadikit kay Belen. Hindi ko tuloy makausap ng sarili na. Dahil binabantayan niya si Belen. Ano ba yung dapat kong gawin? Mag-iisip ako ng mabuting paraan para lumayo siya kay Belen. Ano kaya? Kung magpapasama ko sa mga katropa ko at takutin namin si Jim. Oo nga, no. Yun ang ipapagawa ko sa mga kasama ko. At pagsabihan si Jim, nalayuan niya si Belen. Humanda ka, Jimmy. Sa gagawin ko, hindi ka na makakadiskarte kay Belen. Ganun. Bukas ulit tayo mag-practice, Belen. Daanan na lang kita sa bahay ninyo para sabihin na tayong pumunta ng school. Sige, Jimmy. Hintayin na lang kita sa bahay para may kasama ako na maglakad. Oo naman. Para hindi na sabay yung kausap mo nung isang araw. Alam mo, gusto niya nang lumapit sa'yo pero kasama mo ako kaya hindi siya makadikit sa'yo. Sino ba yun? Si Joan yun. Ang bago kong kaibigan. At may mabuting kalooban. Lagi nga niya akong inililibre. May tsura siya pero tomboy yata siya eh. At sa palagay ko ay may gusto sa'yo. Hindi naman siguro. Kahit tumboy yun, mabuting tao siya. Pero mag-iingat ka sa kanya para hindi ka mapahamak. Kung may gusto siya sa'yo, siguradong gagawin ang lahat para makuha ka niya. Pwede ba, Karen? Tulungan mo ko. Di ko lang ang aking gagawin eh. Meron akong kursunada na babae. Pero hindi ko malapitan. Bakit? Stricto ba ang mga magulang o kay kapatid? Hindi silang problema. Kundi yung laging nakakasama niya. Pag pumupunta ng school, pagkausap ko, yung babae, tinatawag agad. At nagdadahilan na may practice sila. Baka naman nobyo niya yun. Kaya ayaw siyang malapitan mo. Sa palagay ko ay hindi pa. At saka hindi naman taga rito ang lalaking yun eh. Ganun ba? Naku, madali lang yon, Jo. Kailangan na mahadlangan mo ang pagpunta niya sa bahay ng babaeng kursunada mo. Paano naman ang gagawin ko? Kaya pumunta ko dito para malaman ko kung anong diskarte ang aking gagawin. Sige,
Makinig ka sa sasabihin ko. Ganito lang ang iyong gagawin. At sana magtagumpay ka sa discarding ito. Tama yung sinabi ni Karen sa akin. Hindi ako maaaring magkamali. Siguro nandiligaw talaga yun. Teka. Dito ko hihintayin yun at bigyan ko ng leksyon. Ayan na siya. Siya siguro yan. Siya na yung hinihintay ko. Ang balisong ko. Kailangan na. May ilabas ko na. At mag-shades pa ako. Para hindi niya ako makilala. Pare! Sandali lang! Ha? Sino ka? Ano bang kailangan mo sa akin? Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito sa lugar namin na. Nakikita mo ito? Ha? Balisong? Huwag! Huwag! Itong para sa'yo. Bakit mo ako sinaksak? Mamamatay ako. Matatakutin ka pala. Kaya hindi ka dapat dumiskate kay Belen, ha? Tulungan ninyo ako! Tulong! Huwag kang maingay! Ama na, huwag mong patayin. Parang ako muna. Talagang hindi ba kita papatayin? Bibigyan lang kita ng leksyon. Pero sa susunod, ay tutas mo. Talagang bibigyan kita ng gripo sa tagiliran. Naintindihan mo? Hindi mo ba ako sinaksak? Aba, nawalan ng malay ang torpe. Matatakutin ko lang, ha? Pweh! Ang mabuti pa ay iwanan ko na lang siya dito. Kami makakita sa akin at isumbong pa ako. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. May itatanong lang sana ako sa iyo. May nawawalang pantalon ko at t-shirt. Baka nalabhan mo na at iniwan mo sa may sampayan. Ha? Hindi ko na makita dito eh. Ano bang pantalon yan? At anong kulay? Yung maong na pantalon, tsaka yung t-shirt ko na binigay ng balikbayan. Na pamangkin ko, wala. Bakwan, si Joan, sinuot niya dahil may lakad daw siya. Pinahubad ko, pero ang sabi niya, bumili ka na raw ng bago. Naku, ang anak natin yan talaga, oo. Pinakikialaman lahat ng gamit ko. Nakikialam lagi. Ay, hayaan mo na. Manalagi na lang tayo na sana magtino at maging normal ang kilos ng anak mo. Ewan ko, mabuti na lang at babae siya. Kung hindi, nako, baka nakatikim na yan sa akin. Lalo na sa mga pag-uwi niya ng 10 oras. Pabayaan mo na. Dalaga naman yung anak ko. Saka hindi pa siya umuwi. Pero mamaya, dito na yon. At hindi naman siya nagpapagabing masyado yun eh. Hintayan na lang natin hanggang mamaya. Hoy, Johan. Halika nga sandalit, may sasabihin ako sa'yo. Sigurado na gagala ka na naman yan. Hindi pa ako gagalay, tay. Ano po bang sasabihin niyo sa akin? Sige na, para malaman ko. May iutos ba kayo? Wala, pero pagsasabihan lang kita na huwag mo nang pakialaman yung mga gamit ko, ha? Sabay, ilan ang pantalon kong kinuha mo? T-shirt, Kung naman po ito eh. Hindi naman ninyo sinusuot. Madalang naman kayong pumunta sa okasyon eh. At saka, kasya naman sa akin. Aba nangatwiran ka pa. Basta magmula ngayon, tama na, ha? Huwag mo nang pakialaman yung mga gamit ko. Naiintindihan mo? Paano naman kasi ito ay? Ang ina eh. Humihingi ako ng pambili ng pantalon. Ayaw niya akong bigyan. Tigilan mo na yung ginagawa mong ganyan. Huwag mong baguhin ang pagkatao mo. Babae ka eh. Ha? Huwag mong ipilit yung sarili mo. Ha? Na kung umusta ay parang lalaki. Ha? Baka hindi kita matansya eh. Baka tingin ka na sa akin. Sige ka. Malinaw bang sinabi ko sa'yo? Opo, itoy. Ang damot ninyo. Tulong ang kaligayahan ko eh. Ang dumiskarte sa kursunada kong babae. Pipigilan pa. Ang pira ba ang takay nito?
Oh, ano friend? Nagawa mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Oh, anong nangyari? Talo ba siya, ha? Oo naman, friend. Ako pa. Hindi ako papalpat. Pero alam mo ba, masyado palang nervyoso ang taong yun. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Tumakbo ba siya? Kaya hindi mo nagawa ang dapat mong gawin, ganun ba? Nako, Pards. Ipinakita ko lang ang balisyon ko. Ay nangangatog na sa takot. At saka ko sinuntok. Ay nako, nawala ng malay. Ano? Talagang nervyoso kung ganon. Kaya wag mo nang palampasin ang pagkakataon, friend. Dalawin mo na sa bahay nila ang kursunada mong babae para may jowa ka na. Oo naman. Talagang yun ang dapat kong gawin. Doon na lang sa bahay nila. At kung magtatapat sa kanya. Para hindi niya sabihin na niloloko ko siya. Naku, talagang na-inlove ka sa babaeng yun, ha? Kaya sa lalong madaling panahon, diskartihan mo na at nang hindi ka na maunahan ng karibal mo. Siyempre naman. Wala na akong karibal kay Belen. Kaya solo ko na siya. At wala nang kukontra sa akin. Wala na. Jing, hindi ka ba makikipag-practice? May problema ka ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Kuwan kasi, Belen. Oh, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ano bang nangyayari sa'yo? May masamang nangyari sa akin kahapon. Akala ko mamamatay na ako. Ha? Anong nangyari sa'yo? Naksidente ka ba? Wala ka namang sugat Wala kang sugat sa katawan mo? Kasi Belen, may humarang sa akin sa daan. At hindi ako maaaring magkamali. Yung tomboy na bago mong kakilala, kaibigan. Ha? Si Joanne? Hinarang ka niya? Ano bang ginawa niya sa'yo? May hawak siyang balisong at bigla lang akong sinuntok sa tiyan. At hindi ako nakahinga. Akala ko nga sinaksak niya ako. Yung pala, tinakot lang ako. Ano? Bakit? Bakit ginawa yun ni Joanne sa'yo? Ano pa ang dahilan? Hindi may gusto siya sa'yo. Kaya hindi muna ako pupunta sa inyo. Iiwasan ko muna siya. Pero hindi ibig sabihin na natakot ako sa kanya. Hindi, baka mapasubo lang ako at masaktan ko pang tumboy na yun. Naikandado mo na ba? Yung cabinet na pinaglalagyan ko ng mga damit ko. Oo naman, wala nang problema. Hindi na niya makukuha mga gamit mo. At isa pa, di ba kinausap mo na siya? Oo, kaya lang, ano bang malay ko dyan? Baka kapag wala ako dito, siya na naman ang kukuha. Kukunin naman yung mga gamit ko. Paano pa niya makukuha? Bumili ka na ng kandado. Pero, sigurado, kukulitin niya ako. Bibili ng pantalon, hihingi yun sa akin, sigurado yan. Pagbigyan mo na. Basta wag lang niyang pakialaman yung mga pantalong at t-shirt ko. Siguro hindi na dahil lang umalis kanina. Yung dati ng pantalon na kinuha niya ang kanyang isinuot. Ha? Ang ibig mo bang sabihin gumala na naman? May lagi na lang lumalabas yan Saan ba raw nagpupunta yan? Hindi na niya sinagot ang tanong ko kanina. Basta ang sabi niya, may pupuntahan. Kaya hindi ko na kinulit dahil nagmamaktul Anong ba? Alam mo, Petra, gusto ko sanang kumilos siya ng ayon sa kanyang pagkatao. Pero hindi ko magawa. Baka magtampo yan at mag-isip ng masama. Kaya hinahayaan ko na lang. Belen, buti naman. Uwiin niyo. Pwede ba kitang maihatid sa inyo? Oo naman, Joanne. Jojo pala. Total, wala naman dito si Jim Sinabi na may pupuntahan daw. Belen, may tatanong lang ako sa'yo. Meron ba siyang naikakwento sa'yo? Wala naman. Bakit? Nakausap mo ba siya? At may dapat ba akong malaman? Wala naman. Halika na. Para maihatid na kita sa inyo. At di tayo gabihin sa daan. Oo nga sige, maglakad na lang tayo. Dahil hindi naman kalayuan ang bahay namin dito sa school. Talagang yun ang gusto ko Para medyo mahaba ang magiging usapan natin. At marami akong sasabihin sa'yo. Ganun ba? O sige, umpisahan na natin ang maglakad.
para maikwento mo sa akin yung sinasabi mo. Oh, teka lang ha. May itatanong lang ako sa iyo, Belen. Lumilitaw ba sa iyo ang lalaking sumusundo sa iyo? Oo, Jojo. Pero hindi ko pa sinasagot dahil nag-aaral pa ako. Di pa pwedeng makipagrelasyon, kundi kaibigan ko lang siya. Salamat sa iyo, Iho, at inihatid mo dito sa amin ang aking anak. Opo, Aling Metring. Dahil nakita ko siya na nag-iisa na naglalakad at hindi ko siya pwedeng pabayaan dahil matalik ko siyang kaibigan. Ganun ba? Salamat naman kung handa mo siyang ipagtanggol bilang kaibigan. Yan ang dapat mong gawin kung tunay kayong magkaibigan ng aking anak. Opo, Aling Metring. Huwag po kayong mag-alala. Pag ako ang kasama niya, handa akong mamatay kung may masamang magtatangka kay Belen. Ipupusta ko ang buhay ko. Naku, wag naman, Iho. Baka mamaya matalo ka. Di wala nang kasama si Belen na uwi rito. Ay, palabiro rin pala kayo, Aling Metring, ha? Sige po. Hindi na ako magtatagal. Aalis na po ako. Alam mo ba, friend? Naihatid ko rin sa wakas si Belen sa bahay nila. Kaya pala ang saya mo ngayon, friend. Ano naman sa palagay mo sa mga magulang niya, ha? Mabait naman sila sa akin. At sinabi ko na matalik kong kaibigan si Belen para hindi ako pagbawalan na dumalaw. Tama yung ginawa mo, friend. Dahil nag-aaral pa si Belen, kaya sigurado na hindi pa siya papayagan na makipagnobyo. Yun na nga eh. Pero unti-unti na malalapit din ang kalooban ni Belen sa akin. Basta magtiyaga lang ako na susundo sa kanya sa school. Oo, friend. Sa lagi niyong pagsasama, imposible na hindi niya mararamdaman ang ipinapakita mong pagmamahal sa kanya. At alam mo ba ha, hindi ko na nakikita yung mokong na sumusundo kay Belen. Siguro, natakot sa banta ko sa kanya. Talaga? Naku, swerte mo na yan, friend. Kaya sa lalong madaling panahon, sabihin mo na kay Belen ang iyong nararamdaman na pag-ibig sa kanya. Buti na lang at sinamahan mo ako, Jimmy. Kung hindi, baka hindi ko madala itong mga binili ko. Bakit ang dami naman ito? Saan mo ba gagamitin ang mga binili mo? Sa mga project namin, ang daming ipinasa sa amin eh. Lahat ng subject ay may project. Magastos talaga. Ganyan lang yan. Hindi nga yan eh. At hindi na dinadaan sa mga examen. Hindi, mahihirapan ka na naman sa pag-review, di ba? Oo nga eh. Tama ka sa sinabi mo. Yung ibang guro namin ay project ang pinapagawa sa amin para hindi na kami mag-examine pa ng finals. Tignan mo, baka hindi pa tayo nabili. At nakalimutan mong nailista. Wala na. Nailista ko na lahat ang kailangan kong bilhin. Kaya nandito ang mga kailangan ko. Oh, halika na. At uuwi na tayo. Sige, pero dadaan muna tayo sa fast food at magmerienda. Alam ko na nagutom ka rin sa pag-iikot natin. Halika na. Pambihira naman. Maaga pala na lumabas ng school si Belen. Saan kaya siya nagpunta? At sino ang kasama niya? Baka yung ibang kaibigan niya na babae. Namimiss ko na siya. Kaya nagpunta na ako dito sa may malapit sa bahay nila. Tingnan ko kung nandyan siya. Maghihintay muna ako rito. Teka. Ang walang siya? Nandiyan na naman sa bahay nila, Belen? Teka. Oo, siya talaga. Hindi ako maaring magkamali. Yung lalaking lumalabas sa gate ni Belen. Yan yung lalaking tinakot ko. Kung ganun, hindi pa siya nadala sa ginawa ko? Umanda kang lalaki ka. At matitikman mo na itong balisong ko. Talagang sinusubukan mo ko, ha? Hayan na siya. Ay. Pare, sandali lang. Ito ang para sa'yo. Oops! Bitiwan mo ko. Huwag mo akong hawakan. Sobra ka na. Kala mo natakot ako sa'yo, ha? Kaya, ito ang ganti ko. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin.
Bitiwan mo ko! Papating kita! Papating kita! Sobra ka na. Akala mo ba natakot ako sa'yo? Kaya ang mabuting gawin sa'yo ay ganito. Wag! Wag! Ayun ka! Hagit ang balisong mo. Walang hiya ka! Bakla ka! Alam mo na, lalaki ko! Ginawa mo yan sa akin! Bakla ka! Papating kita! Tumahimik ka na. Ngunti, hahalik ka na naman kita. Ano gusto mo? O kaya ripin na lang kita. Hindi! Ayoko! Diyan ka na nga! May araw kayo sa akin! Gaganti ako sa ginawa mo sa akin! Tanda mo yan! Natatakot sa'yo. Kaya bumalik ka dito at hahalik kita. Ayoko! Umanda ka! Sa susunod, talagang isasaksak ko na sa'yo ang aking kutsilyo para patayin ka, Jimmy! Oh, Joan, saan ka na naman magaling? Bakit ngayon ka lang humuwi, ha? Mano po itay. Oh, kaawaan ka ng Diyos. Teka, saan ka magaling? Kung po itay. Alam naman ninyong binata. Ay, siyempre, dumalaw ako. Pero, nag-visit ako. Dahil naagrabyado ako itay. Kaya ipahiram ninyo sa akin ang shotgun ninyo para mabigyan ng leksyon ng taong yon. Ano? Sino yung taong tinutukoy mo? Wala nang iba itay. Yung aking karibal sa kursunada kong babae. Bakit ba? Ano bang ginawa sa'yo? Sinaktan ka ba? Kung po itay. Hindi naman. Hindi ko sasabihin na hinalikan ako ng hayop na yun. Nakakadiri. Weh! Oh, ano bang binumulong-mulong mo dyan? Tinatanong kita kung anong ginawa sa'yo. Dahil sabi mo inagrabyado ka. Basta, wag na ninyong alam yun, itay. Dahil gaganti ako sa kanya. Gaganti ako. Sige po, itay. Juan, sandali lang. Mag-usap pa tayo. Juan! Hindi na ako pinansin. Pero, ano kaya ang ginawa ng taong yun kay Joan? At galit na galit sa taong yun. Ano kaya ang ginawa? Friend, bakit ganyan ang itsura mo? Parang mukhang galit na galit ka. Mano, naunahan ako ng taong gusto kong mamatay. Sana, hindi na magpapakita sa akin ang lalaking yun. Talagang hindi. Dahil hindi naman ikaw ang nililigawan, hindi ba? Oo nga, pero wag siyang pakakasiguro dahil gaganti ako sa kanya. Friend, huwag kang mag-isip ng ganyan. Paano pag nadisgrasya mo yung tao? Di mabibilanggo ka. Hindi ko naman gagawin na may saksi. Siyempre, ayokong makulong. Di masusulo niya ang babaeng kursunada ko. Ang mabuti pa, friend, para hindi ka na magkasala, humanap ka na lang ng iba. Huwag ka na makisawsaw. Dahil talo ka, friend. Imposible na ikaw ang pipiliin, ano? Hindi mo naman maibibigay ang tunay na ligaya, hindi ba? Hindi kaya siya makontento sa material na bagay, si Belet? Teka, matanong nga kita. Sa palagay mo ba, kahit konting pag-asa nararamdaman mo? Wala nga eh. Basta ang sabi, hindi pa daw panahon para makipagrelasyon siya. Kaya, kakaibiganin ko siya muna. Saka na ang susunod na paraan kung paano ko siya mapapaamo at maging kami. Andong, ano ba yung narinig ko? Parang hinihiram ni Joan yung shotgun mo. Bakit? May kalaban ba siya? Yung karibal daw niya. Ginagrabyaw daw siya. Kaya galit na galit. Gaganti daw. Ay naku, Andong. Huwag mong ibigay sa kanya ang shotgun, ma. Baka makapatay siya ng tao. Mabibilang ko si Joan. Bakit ko naman ibibigay? Ayaw ko naman mapahamak si Joan, ano? Pero kailangan na pagsabihan natin. Huwag nang ituloy ang binabalak niyang pagganti. Oo, Andong. Ang Diyos lamang ang may karapatan na magparusa sa mga nagkasala. Hindi dapat na gumanti ang tao. Kaya kailangan bigyan natin ng babala si Joan. Nasaan ba yun? Para makausap natin bago mahuli ang lahat. Baka naghahanap ng kasama yun para makaganti sa taong yun. Ay, ang mabuti pa, hanapin natin sa mga kaibigan at barkada niyang tomboy. Hindi pwede ang iniisip niyang gumante. Basta, ang sabi niya sa akin ay kung sino yung nangrabyado sa kanya, ay ako na daw yung bahalang kumausap sa taong yun. Karen,
pumunta ba rito si Joanne? Nasaan siya ngayon? Kwan po Aling Petra. Dumaan siya dito kaninang umaga at sinabi sa akin ang kanyang problema. Pero pinayuhan ko po na wag na siyang gumanti. Pero parang porsigido eh. Ay, nako. Saan kaya namin siya makikita? Hindi pwede na gawin ng masama niyang balak. Dahil siya rin ang kawawa. Oo nga po Aling Petra. Sinabi ko rin sa kanya. Pero ang alam ko, hindi siya nakinig sa akin. Baka kinontak yung ibang kaibigan niya at nagpasama. Ay, nako. Papaano kaya ito? Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Ay, sana hindi na niya ituloy ang kanyang balak. Baka mapahamak pa yung anak ko. Tama po kayo Aling Petra. At saka lalaki yung kalaban niya. Paano kung naghanda rin ang taong yun? Dahil sa banta ni Joanne. Oo, Karen. Kaya natatakot ako sa maaring mangyari kay Joanne. Sana mahanap namin ng kanyang itay kung saan siya nagpunta. Sige po Aling Petra. Tatawagan ko rin yung ibang kaibigan namin at ipaalam ko sa inyo kung nasaan si Joanne. Oh, ano naman ang problema mo, Jimmy? Bakit matamlay ka ngayon? Alam mo, Belen, inaarang na naman ako ni Joanne. At muntik na akong masaksak. Buti na lang at nagapan ko ang kanyang kamay na may balisong. Kaya sigurado na gaganti yun. Pambihira naman ang Joanne na yun. Hindi niya matanggap na may karibal siya. Makasarili ang taong yun. Di man lang siya manahimik kaysa pagbanta ng isang tulad mo. Ano naman ang nangyari? Hindi na ako nakapagpigil. Niyakap ko siya at hinalikan. At sinabi kong riripin ko siya kung hindi siya manahimik. Kaya kumaripas ng takbo. At nagbanta nagaganti sa akin. Kaya hindi mo na kita maihahatid mamaya. Walang problema sa akin, Jim. Siyempre, isipin mo ang iyong kaligtasan. At hindi naman ako mapapahamak. Kaya maaga akong pumunta rito para hindi mo ako hintayin. Palilipasin ko muna ang init ng ulo niya. Sige, ikaw ang bahala. Kung bakit naman kasi hindi siya makaintindi. Ang gusto niya, siya lang ang magiging kaibigan ko. At hindi na makakalapit ang iba sa akin. Teka, baka nagsinara na may relasyon tayo. At gusto niya na maghiwalay tayo para siya ang magwagi sa'yo. Jim, hindi ako pumapatol sa tumboy, no? Parehas kaming babae. Kaya hanggang kaibigan ko lang siya. Andong, gabi na. Pero hanggang ngayon hindi pa natin nahanap si Joanne kung saan siya nagtago. May talagang problema yan. Baka itunuloy ni Joanne yung plano niya na gumanti sa taong yun na nang argabyado sa kanya. Naku, hindi na siya nag-isip kung tama o mali yung gagawin niya. Hindi ba niya alam na kasalanan sa Diyos kung sakaling makautang siya ng buhay ng ibang tao? Madadamay tayo nito sa gagawin niya. May hindi na tayo inisip ng anak natin. Kung sakaling makadisgrasya siya. Naku, ano ba naman itong napasukan ni Joanne? Hindi niya alam ang magpasensya. Wala na tayong magawa dyan. Hindi maghintay na lang sa kanya kung ano yung nagawa niya o kailan siya uuwi. Ano ba ito? Ngayon lang tayo nagkaroon ng problema na ganito sa ating anak. Hindi pa niya alam na kapag lumabag siya sa batas ay makukulong siya kung makagawa siya ng krimen. Tama ka. Hindi yata takot na makulong yun eh. May nakakahiya siya kung sakaling ituloy yung plano niya. May madudumisan ng karangalan natin kung hindi siya makapag-isip ng tama. Sinasabi ko nga ba, talagang may usapan ng dalawa. Bakit nila ipinagkaila sa akin? Mas mabuti yung alam ko kesa nagsinungaling si Belen sa akin. Pero hindi na sila magkakatuluyan dahil mawawala na dito sa mundo ang Jimmy na yan. Mamayang gabi, hihintayin ko siya sa kanyang daraanan at magtutuos kami at pagbabayaran niya ang ginawa niya sa akin na paglapastangan. Hindi man lang ako nirespeto. Kaya humanda ka, Jimmy, at hindi ko mapapalampas
ang iyong pambabastos sa akin. Andong, kinakabahan ako dahil hindi sa pag-uwi ni Joanne. Talaga yatang hindi titigil yung anak natin hanggat hindi nakakaganti. Yun ang sinabi niya sa akin eh. Yung hinihilam niya yung shotgun ko pero hindi ko man binigay. Dahil delikado. Siguradong makakapatay siya ng tao. Ay siyempre, ang lakas din yata ng bala nun. Kaya nakakapinsala din sa katawan ng tao pag ginamit. Ang tigas kasi ng ulo ng anak mo eh. Hindi nakikinig sa mga pangaral natin. At sana magbago na yung isip niya at hindi na ituloy yung pagganti. Ay, nako. O ano ba? Hihintayin pa ba natin ang pag-uwi ni Joanne? Baka inaantok ka na, mauna ka na doon sa kwarto natin. Hindi rin ako makatulog hanggat hindi ko nalalaman kung ano talagang ginawa niya doon sa taong gusto niyang gantihan. Eh, kahit ako, parang hindi ako dalawin ng antok. Kaya dito muna tayo sa salas para mahintay natin ang pagdating ni Joanne. Ay, ang mabuti pa siguro eh. Magpahinga muna tayo. Kumuha ka ng sapin para mahiga natin dito para hindi naman tayo mapagod sa kahihintay sa ating anak. Ang tagal naman ng taong hinihintay ko. Sana umuwi na siya kung dumalaw siya dyan kay Belen. Para makaganti na ako sa kanyang pambabastos sa akin. Ha? May paparating dito. Sigurado na siya ang hinihintay ko. Kaya ihanda ko ng aking balisong. Para paglapit niya, ay itatarak ko sa dibdib niya. Hayan na siya. Sige, lumapit ka pa. Para matikman mong balisong nito. Hayan na. Itong para sa'yo! Tudas! Hindi pala si Jimmy ito. Ibang lalaki. Naku, tatakbo na ako. Hindi pwede na makilala niya ako. Hindi! Titigil muna ako dito at magtatago ko. Sana walang nakakita sa ginawa ko. Malas naman. Bakit hindi siya ang naggantihan ko? Hindi ba siya pumunta kina Belen? Ano ba yun? Mga pulis? Kailangan ko nang tumakbo at magtatago ko. Sigurado na may nakakita sa akin at isinumbong nila ako. Hindi. Hindi ako titigil. Mamalay ka naman! Bahala na. Hindi ako magpapahuli sa kanila. Ayokong makulong. Hindi! Huwag ka nang bumaban. Hindi. Patatamaan kita sa ulo. Hindi. Hindi ako lalaban, boss, chief. Hindi na makasama. Lagyan ng prosesyon. Mabuti na lang ka tuminto kagagad. Dahil kung hindi, talagang babarilin kita. Patatamaan. Sir, wala pa akong kasalanan. Nagkakamali po kayo. Wala pa akong masamang ginawa. Doon ka na magpaliwanag sa presinto. Hindi na makasama. Dali ang babae yan. Bitawan niyo ko. Pagkawalan ninyo ko. Wala akong kasalanan. Wala! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Aling Petra! Aling Petra! Tao po! Aling Petra! Oh, ikaw pala, Karen. Ano bang balita? Nakita mo na ba kung nasaan si Joanne? Opo, Aling Petra. Hinuli ng mga pulis kagabi si Joanne. Kaya, puntahan niyo doon. Salamat, Karen. Bakit? Ano kaya ang ginawa ni Joanne, ha, Karen? Kuwan po, Aling Petra. May sinaksak po si Joanne. Napagkamalan po niya yung kinantihan niya. Ano? Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Sige, Karen, pupuntahan namin kaagad doon sa presinto. Ako, ang Joanne na yun talaga. Padalos-dalos sa kanyang desisyon. Hindi po niya sinigurado yung taong sinaksak niya eh. Kaya hayon, mali pa ng taong ginantihan niya. Sige po, Aling Petra. Aalis na po ako. Salamat, Karen. At ipinarating mo sa amin ang nangyari kay Joanne. Sige, pupuntahan namin ni Andong doon sa presinto. Ngayon din. Andong,
Andong! Andong! Bumangon ka dyan! Halika! Ang anak natin! Andong! Ay, naku! Ano bang nangyari sa'yo? Para kang hinamo ng demonyo. Andong! Ano ba? Andong yung anak natin! Hinuli daw ng mga pulis! Ay, Hindi lang naku! pala ng mga pulis eh. Ano ba problema? Ano? Bakit daw hinuli? Anong kasalanan niya? Ang sabi ni Karen sa akin ay may nadisgrasya siyang tao. May sinaksak ang anak natin. Andong! Tulungan mo ang anak natin! Halika na! Bumangon ka na dyan! Halika na! Sandali at magsusot muna ako ng pantalon. Nakakahiya naman itong suot ko. May butas pa naman. Baka kung anong sabihin nila sa akin. Bilisan mo na! Kung magbihis ka, sige na! Baka kung ano nang ginawa nila sa ating anak! Oo na. Tinataranta mo naman ako eh. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko uunahin. Teka. Bakit wala yung ibang pantalon ko naman Huwag mo nang hanapin! Dahil kinuha ni Joanne at isinuot niya sa Ano? mga lakad niya. Sige na, dalian mo na! Halika na! Halika na! Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na! Inay, itay, mabuti naman at nandito na kayo. Tulungan ninyo ko. Ilabas ninyo ko dito sa bilangguan. Ikinalulungkot ko, anak. Pero ang sabi ng pulis na nakausap namin ay may mabigat silang ebidensya. Kaya makukulong ka, anak. Makukulong ka. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Ayokong magtagal dito, inay. Tulungan ninyo ko. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng abogado at maghahanap pa kami ng pera. Dahil kulang yung perang pangpiyansa natin para makalaya kang pansamantala. Oo, sige po, itay. Pumunta agad kayo sa magaling na abogado. Hindi ko kaya ang manatili dito. Ayoko. Bakit mo ba kasi ginawa ito? Yan tuloy oh. Malaking problema ang ginawa mo. Wala pa naman tayong sapat na pera. Hindi pa tayo nakabinta ng isda sa palaisda natin. Mag-isip ka muna sana bago mo ginawa yun. Ito eh, wag na po ninyo kong sisihin. Tapos na po eh. Basta gawin ninyo ang lahat ng magagawa ninyo para hindi po ako mabilanggo. Sige. Basta, manahimik ka lang muna dito ha. Maghahanap kami ng pera ng inay mo para sa pangpiyasa mo. Para makalabas ka dito. Aling Petra, ano na po ang nangyari kay Joanne? Ay, naku, Karen. Nasa kulungan na yung kaibigan mo. At maghahanap kami ng pwedeng mautangan para mapiyansahan namin si Joanne at makalabas muna siya. Ha? Naku, sigurado Aling Petra, malaki ang piyansa niya. Oo nga eh. Baka may kakilala kang pwede naming mautangan para makalabas si Joanne. Sige po Aling Petra, may magpapautang dito sa amin. Pero may interest po. Oo. Kailangan kasi talagang kukuha ko kahit may interes. Dahil kailangan na makalabas pansamantala si Joanne. Aling Petra, may kaso na bang isinampa yung pamilya ng sinaksak ni Joanne? Oo. Kaya kailangan na magpiyansa si Joanne para makalabas sa bilangguan. Halika na. Samahan mo na ako sa pwedeng magpapautang na kakilala mo. Halika na. Para makalabas na yung anak ko. Joanne, kumusta ka na dito? Di ka ba nahihirapan? Mahirap pala eh. Ayoko dito. Kaya naghahanap ng mautangan ng pera si inay at itay. Ganun ba? Kawan Joanne, may ibibigay akong tulong para makapagpiyansa ka. Ito, idagdag na lang ninyo. Salamat, Belen. Talagang kailangan ko ang tulong ngayon. At salamat. At nadala mo ko dito. Boring dito eh. Kaya gusto kong makalabas kagad. Huwag kang mag-alala. At kumilos ng itay at inay mo na naghahanap ng perang mautang. Sana, kung hindi ako nagkamali ng sinaksak, sana kahit nandito ako, ay may pakinabang. Dahil nakaganti ako. Pero, ibang nagantihan ko eh. Wala ka nang magagawa dahil nangyari na. Hindi mo na mababawi pa ang ginawa mo. Pero sana, huwag mo nang ulitin ito. Dapat, nagsinsya ka muna. Pag inulit ang ginawa, sana isumbong mo sa otoridad. Oo nga, Belen eh. Sana, inisip ko na mali ang ginawa ko. Pero, wala na. Kahit magsisi ako, nandito na ako sa bilangguan.
Sana, makautang agad ang mga magulang ko. Alam mo ba, Jimmy? Nasa kulungan si Joanne dahil may nasaksak siya kagabi. Ha? Bakit daw huli? May nagsumbong sa kanyang ginawa? Oo. At saka hindi naman namatay yung nasaksak niya. Kaya nakilala siya. Naku, kawawa talaga. Naiyak nang dinalaw ko siya eh. At ayaw daw talaga niyang magtagal doon sa loob ng kulungan. Mahirap talaga ang makulong. Kaya kawawa siya doon. Kaya nagmamakaawa sa mga magulang niya na maghanap ng pera para mapiyansahan siya at makalabas siya doon. Alam ko na ako talagang plano niyang gantihan. Pero hindi naman ako pumunta dito sa bahay ninyo. Oo nga eh. Buti na lang kamo. At hindi naman naging peligro ang buhay ng nasaksak niya. Kung hindi, pag napatay niya, ay nako, mas lalong malaking problema. Beren, naaawa rin ako sa kanya. Alam ko na ako ang dahilan kung bakit nagawa niya yun. Akala niya ay dumiskarte ako sa kanya. Kaya pinipigilan ako na pupunta rito sa bahay ninyo. Kumusta, Petra? Nakumpleto mo na ba ang perang pangpisa natin sa ating anak? Oo, Andong. Kaya wala nang problema sa ibabayad natin para sa pagpiyansa para lang makalabas si Joanne. Alam mo, naaawa ko doon sa anak natin eh. Alam ko na pinagsisisihan na niya ang ginawa niya. Dahil nagkamali nga siya ng taong ginantihan. Kaya sinabi niyang gawin natin ang lahat para hindi raw siya magtagal doon sa kulungan. Siyempre naman, siguro alam na niya ang ginagawa sa mga nagkasala sa batas. At hindi siya matatagalan doon dahil sa sari-saring amoy ang naaamoy doon. Oo naman, dahil lahat ng bagay doon ay tinitipid. Dahil ang sumusuporta lang sa mga bilanggo ay mga galing din sa gobyerno. Bihira yung pamilya, nakakadalaw ko Sige, minsan. magpahinga muna tayo ng konti bago tayo pumunta doon. Dahil napagod ako sa kakalakad eh. Dahil naman ilang tao ang pinuntahan namin ni Karen para mangutang lang ng pera. May yung mga kumpare din natin nagbigay ng konting tulong sa atin. Kaya sa wakas, may nakumplito na rin natin yung kailangan nating pera na pangpiyansa. Sige, doon muna ako sa balkonahe para mahanginan ako at makapagpahinga ng kahit sandali lang. O sige, magpahinga ka na rin para gumaan ang nararamdaman mong pagod. Sige na, mauna ka na. At bibili lang ako ng lutong ulam para makakain muna tayo pananghalian. At ibibili ko rin ng makakain niya si Joanne dahil hindi siya nakakakain ng gusto daw. Aba, may lalaking papalapit dito sa atin. Sino kaya ito? Hindi ko siya kilala. Hindi taga rito yan eh. Magandang araw po sa inyo. Pwede po bang makausap kayo sandali? Oo, bakit? Ano bang kailangan mo, iho? Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? At sino ka? Kon po, Aling, ano po ang pangalan ninyo? Petra. Tawagin mo na lang ako sa pangalan Petra. O sige, sabihin mo na kung ano yung kailangan mo para masagot ko. At kung ano ang itatanong mo sa akin. Ako po pala si Jimmy, yung dapat na gawan ng masama ni Joanne. At gusto ko pong tumulong para kay Joanne nang makabawi naman ako sa aking nagawa sa kanya. Haha, o sige, ikaw ang bahala. Dahil hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Dahil wala kaming kilalang magaling na abogado. Sige po Aling Petra, ako na ang bahala sa abogado na kailangan ninyo para mapiyansahan si Joanne at makalabas na po Ay siya sa naku, iho. Maraming salamat sa iyo kung makakatulong ka sa amin. Siyempre, ngayon lang nangyari ito sa amin. Kaya wala kaming alam kung ano ang dapat namin gawin. Sige po. Kung kailan kayo pupunta sa presinto ay magkikisabay na lang po ako sa inyo para makapag-usap kayo ng abogado na kailangan ni Joanne. Ang mabuti pa ay dadaan ko kayo dito kung anong oras kayo aalis. Anong sinabi mo? Nagpunta yung lalaking dapat sana yun ang gagantihan ng anak natin? Oo, Andong. Abiruin mo.
tutulong daw siya para makalabas sa kulungan si Joanne dahil may kilala siyang magaling na abogado. Kaya makikisabay daw sa atin pagpunta ng presinto. Ano ba sa palagay mo sa taong yun? Mabuting tao ba siya? Dapat pa natin na pagkatiwalaan. Sa tingin ko naman isa siyang disenteng tao at may respeto. Noong kinakausap niya ako talagang nakita ko sa kanya. At siya ang dahilan na dapat gantihan sana ni Joanne. Mabuti naman kung tutulungan tayo at makakuha siya ng magaling na abogado para sa ating anak. Sabi pa niya dadaan na lang daw dito papuntang presinto dahil may sasakyan yata siya. Kaya hindi na problema ang pagpunta natin doon sa presinto. Dito muna ako mag-i-standby, Belen, habang hinihintay ko ang oras na pagpunta namin ng magulang ni Joanne doon sa presinto. Ha? Sasama ka doon? Pero Jimmy, baka pagsalitaan ka ni Joanne ng masama kung makita ka niya doon. Hindi naman siguro, dahil hindi na ako lalapit sa kanya. At siguro, sasabihin din ng mga magulang na ako ang kumuha ng abogado para magtanggol sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Sana nga, malaman niya na tumulong ka rin sa perang pagpiyansa para makalabas siya sa kulungan. Alam mo ba kung bakit gusto ko siyang tulungan? Dahil gusto kong makabayad sa masamang asa na pinakita ko sa kanya. Ha? Teka, may nahalata ako sa'yo. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May kursunada ka ba kay Joanne? Magandang tomboy na yun. Hindi bagay sa kanya ang kumilos na parang lalaki dahil lumilitaw ang ganda niya. Aaminin ko sa'yo, Belen. Talagang umiibig ako, Joanne. Type ko ang kaibigan mo. Ano? Umiibig ka sa isang tumboy? Babae ang kaibigan mo, Belen. Alam ko na magbabago rin yun. Hindi ko alam. Bakit bigla na lang na ganito ang nararamdaman ko sa kanya. Talagang tinamaan ang puso mo kay Joanne. Ewan ko lang kung mabago mo siya. Alam mo naman na ako ang type niya. Kaya nagawa niya yun. Gagawin ko ang lahat para mabago siya. Gagawin ko siyang babae. Sige. Kung type mo si Joanne, ikaw ang bahala. Pero mag-ingat ka ha. Baka ikaw ang isusunod niyang biktima niya. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Friend, kumusta na ang kalagayan mo dito? Wala na bang nanlalait sa'yo? Wala naman. Salamat at dinala mo ko dito. Bakit kaya wala pa sinang inay at itay? Huwag kang mag-alala dahil sinamahan ko sila para maghanap ng mautangan na pera. Kaya alam ko na may sapat na halaga para sa pagpiyansa nila sa'yo. Sana nga ay makalabas na ako dito ngayon. Para hindi na ako mabuling dito. Ang sikip ng kinaroroonan namin at tipid sa pagkain. Ha? Ang ibig mong sabihin, friend? Hindi ka nakakakain ng gusto rito? Oo naman. Kaya nagpapahatid nga ako ng pagkain kay inay dito Dahil kung makikita mo ang bibigay na kakainin mo dito, ay baka hindi mo kayang lunukin. Ay, tama pala ang sinasabi ng mga nabibilanggo. Ang hirap daw ng kalagayan nila dito at sari-saring amoy na hindi mo maintindihan dahil tipid din sa tubig. Tama ka, friend. Pa isang timba lang ang paligo dito at hindi mo kaya ang manatili dito. Ang baho O ano, tapos ka na bang nagbihis? Baka mamaya dumating na si Jimmy na makikisabay sa atin sa pagpunta doon sa presinto. Oo naman. Nagsuot lang ako ng sapatos ko para hindi naman nakakahiya na makita yung mga paa ko na parang luya. Oo nga kung bakit kasi ganyan ang daliri mo sa mga paa. Buti na lang at hindi ko yan nakita noon. Kung hindi, baka hindi kita nagustuhan. Nako, yun lang ba talaga? Hindi ba lagi kang sumisilip? Lalo kapag dumadaan ako. Ano? Ako, Nakikita mo ako? hindi ko pa alam. Tinitignan ko kung may dala kang merienda at dumadaan ka rito para bigyan mo ako. Di ba? Kunwari, hinahanap mo ang itay ko. Pag lumabas ako, halos hindi ka makapunta sa bukid.
Nagkwikwento ka. Sinungaling. Andong, may humintong sasakyan sa harap ng bahay. Halika na. Baka ayan na yung taong sasabay sa atin papuntang presinto. Halika na. So ayan anak, makakalabas ka na dito. Nagpiyansa na kami. Totoo po, Itay. Ay, salamat po sa inyo ni Inay. Hindi lang kami ang dapat mong pasalamatan. May isang tao kasing tumulong din sa amin. Para sa pinandagdag namin doon sa perang pagpiyansa namin sa'yo. Ha? Sino bang taong yun, Itay? Asan po siya? Ayun siya oh. Yung kausap ng isang pulis. Di ba kilala mo siya? Ano? Siya ang tumulong sa inyo para makahanap ng pera? Pero Itay, siya yung sinasabi ko sa inyo na nag-agrabyado sa akin. Siya sana ang gagantihan ko. Pero iba naman ang nasaksak ko. Alam namin yan, anak. Inamin din niya sa amin na siya yung dahilan kung bakit nag-isip ka ng masama. At ano pang sinabi niya sa inyo? Baka nagdahilan siya para paniwalaan niyo siya, Tay. Anak, sa palagay namin mabuti siyang tao. Kaya magpasalamat ka sa kanya. Dahil kung hindi sa kanya, baka hindi ka pa makalabas dito. Ha? Bakit naman ko, Tay? Ano pa bang kulang? Kung may pera na para sa piyansa, ano pang tulong ang ginawa niya? Siyempre, kailangan ng isang magaling na abogado. Para magtanggol sa'yo, mabuti na lamang at may kakilala siya. Kaya ang susunod na problema, yung gagastusin natin kung diringgin na yung kaso mo na isinampa sa'yo. Ay, nako, friend. Para akong nabunutan ng tinik. Dahil nakalabas na ako. Para akong nanaginip ng masama eh. Ha? Bakit naman? May mga nangyari ba sa iyo doon sa loob ng kulungan? Wala naman. Kaya lang, masikip ang lugar na pinagkulungan nila sa akin. Hindi ka makapagpahinga dahil sa dami ng mga nakakulong. May pinapagawang trabaho ba sa bilangguan? Ay anong pinapagawa nila sa kanila? Hindi naman ako nakakapunta doon sa pinagtatrabahuan nila. Yung matagal ng bilanggo ang gumagawa. May nananahi, may gumagawa ng handicraft, at iba pa na pwedeng pagkakitaan. Yung kwento sa akin ng isang babaeng bilanggo, ganun ang ginagawa nila doon. Ano? Akala ko masarap ang buhay nila na walang ginagawa sa loob. Hindi pwede na wala silang ginagawa. Pag nasentensya na, may mga naglilinis sa CR sa iba't ibang opisina doon. Ha? Ganun pala doon. Pero yung mga iba, nasanay na rin ano? Dahil itinakwil ng pamilya nila dahil sa kahihiyan na ginawa. Petra, saan na naman ba nagpunta yung Joan na yan? Baka kung ano naman ang gagawin yan. Ay nako, hindi na raw mauulit ang ginawa niya. Dahil nakita niya kung gaano kahirap ang nasa loob ng kulungan. Abay talaga. Ngayon siguro napag-isip-isip niya at nagsisi na siya sa ginawa niya. Padalos-dalos naman siya kasi sa ginagawa niya ngayon, nasubukan niyang nabilanggo. Mahirap pala. Oo naman. At hindi raw nakakatulog ng maayos ang mga naroroon. May nakaupo, may nakatayo, at siksikan sa isang kama. Talagang ganyan. Wala kasi akong kamag-anak na nabilanggo kaya hindi ko pa nakita nasa loob. Alam mo, ang daming naikwento sa akin ni Joan na talagang pahirap sa mga bilanggo. Marami silang gawain daw doon sa bilangguan. Kaya nagsisi siya kung bakit nagawa niya yung... Hindi ako matulog Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi na si Belen ang iniisip ko. Bakit ang Jimmy na yun? Hindi. Hindi ko maintindihan ang nadarama ko. Hindi ko malimutan ang ginawa niya sa akin. Hinalikan niya ako sa labi. Baka magnubi na sila ni Belen ngayon. Kahit magnubi na sila,
Ano naman ang pakialam ko? Tama. Pupunta ako sa bahay ni Belen. Baka makita ko doon si Jimmy. Ang mabuti pa ay humanap ako ng bagong damit ni inay. At yun ang isusot ko. Pagpunta, kina Belen bukas. Inay, pwede bang humiram sa inyo ng damit ninyo? Yung medyo bago pa, ha? Ha? Eh bakit? May dadaluhan ka bang okasyon at purma? Kaya magdadamit ka ng damit pambabae? Ha? Puan po, inay. Opo. Siyempre, kailangan ko ng magbago, inay. Dahil hindi ko alam. Bakit bigla na lang na gusto kong maging babae? Ano? Aba. Hibalay ang nangyayari sa iyo, anak. Dapat lang na kumilos ka ayon sa iyong pagkatao. Dahil ang gusto namin ng iyong itay ay magkaroon ka ng sariling pamilya para may makasama ka habang buhay. At makahanap ka ng lalaking tunay na magmamahal sa iyo. At kailangan mo rin ng anak para pagtanda mo ay may mag-aalaga at magmamahal sa iyo. Naisip ko na rin yan, inay. At alam ba ninyo, inay, nang makita nila ko, ay pinayuhan nila ako na magbago na. At may pagkakataon pa na makahanap daw ako ng mamahalin. Tama sila, anak. Kaya kumilos ka na ayon sa iyong pagkatao na isa kang babae. Ipakita mo sa kanila. Oo nga po, inay. Wala palang kahihinatnan ang pagpapanggap ko sa aking pagkatao. Kundi kapamakan lang ang matatamo ko. Pero huwag na po kayong mag-alala, inay. Magmula ngayon, hindi na kayo magkapaka-problema sa akin. Adok, may sasabihin ako sa iyo. At alam ko na matutuwa ka. Teka, ano ba yan at parang excited ka magsabi? Ano bang magandang nangyari ha? Ano ba yan? Kasi yung anak natin, ang gusto niya, magbago na siya. Magkilos isang babae. Dahil napag-isip niya na wala siyang pakinabang. Kundi nagkamali pa siya na muntik siyang mapahamak. Kung nadisgrasya niya yung kanyang nasaksak, ay wala na. Teka, ang ibig mo bang sabihin gusto na niyang mabago? Ang pagkatao niya? Abay, talagang natutuwa ako dyan sa sinabi mo sa akin, Petra. Bay, kung gusto nang mabago, bay, mabuti. Dahil hindi naman sa lalaki talaga At natutuwa ako dahil babae na ang kilos niya ngayon. Alam mo, hindi pa naman huli ang lahat Pwede pa siyang makahanap ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya, hindi ba? Oo, dahil maganda naman talaga yung anak natin Kaya hindi tatandang dalaga yan. Tama ka. Alam mo ba na yung tumulong kay Joanne ay may sinabi sa akin. Kung hindi raw galit si Joanne, baka dalawin niya dito sa bahay para maging malapit sila sa isa't isa. Teka, sa palagay mo ba may pagtingin din sa ating anak? Sana nga. Dahil sa tingin ko naman isa siyang mabuting tao at mapagkakatiwalaan. Sana naman, Jimmy, ay wala nang problema kay Juan. Hindi ka nagagantihan pa. Yun sana ang gusto kong mangyari para makalapit ako sa kanya. Bakit hindi mo subukan na dalawin siya sa bahay nila? Alam niya na nakatulong ka sa kanya para makalabas siya sa kulungan. Oo, alam niya. Dahil sinabi ng kanyang inay. At tumingin siya sa akin. Pero kunwari ay hindi ko siya nakita. Pero nahiya siya na lumapit sa akin. At nagsend niya sa akin ang inay niya na ilapitan ko si Joan. Oh, bakit hindi mo siya nilapitan? Para malaman mo kung galit pa siya o hindi na. Gusto ko munang palipasin ang init ng ulo niya. Alam ko na magkakausap rin kami sa ibang araw. Naku, Jim, kung hindi ka kikilos ngayon, naku, baka maunahan ka pa ng iba. Siyempre, nahihiya yun sa'yo. Kaya huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Dalawin mo na siya kaagad. Joanne, ikaw ba yan? Wow! Talagang maganda ka. Natural ang ganda mo. Tingnan mo yan, oh.
Kung nagbihis babae ka, maraming maakit sa'yo. Oh, ganun ba? Oh, salamat, Belen. May itatanong lang sana ko sa'yo. Dumadalaw pa ba sa'yo si Jimmy? Oo naman. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Sandali ha. Jimmy! Halika rito! May naghahanap sa'yo. Oh, Belen. Sinong sinasabi mong naghahanap sa akin? Teka. Joan, ikaw nga ba? Muntik na kitang hindi makilala. Abay, naging babae ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Oh, wala naman. Gusto lang kitang makausap para magpasalamat sa tulong mo sa akin. Hindi na ako lumapit noon dahil nahihiya ako. Sana, pagpasensyan mo ako, ha? Wala yung Joan. Basta ba, dadalo ka sa aming pagpapakasal ni Belen. At kukunin ka namin isang abay. Ha? Hindi totoo ang sinabi ni Jimmy. Jimmy, sige, alis na ako. Dahil may importante akong gagawin. Sandali lang, Joan. Mag-usap muna tayo. Hindi ako makakadalo sa pagpapakasal ninyo. May lakad ako eh. Sige na. Ha? Joan? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Pambihira ka naman, Jimmy, oo. Bakit mo naman biniro ng ganun si Joan? Wala naman tayong relasyon ah. Gusto ko lang makita at maramdaman kung masasaktan siya sa sinabi ko. Ha? Anong ibig mong sabihin, Jimmy? Gaganti ka rin kay Joan para masaktan din siya? Hindi naman sa ganun. Kaya lang gusto kong matiyak kung hindi na siya galit sa akin. Pero nakita mo rin, di ba? Naiiyak si Joan nang sabihin mong magpapakasal na tayo. Pasensya ka na, Bilin, ha? Kung ginamit kita, gusto ko rin malaman kung may pagtingin din niya sa akin. Oh, hindi mo ba nahalata na nagbagong anyo na siya? Nagbihis na siya ng pambabaing damit. Oo nga eh. At bagay sa kanya, ha? Pero pwede ba na tulungan mo ako na ipaliwanag kay Joan na hindi to ang sinabi ko sa kanya na pakakasal na tayo. Naawa tuloy ako kay Joan. Naiyak nang marinig niya ang sinabi mo sa kanya na hindi naman totoo. Ngayon na alam ko na hindi siya galit sa akin. Pwede ko na siyang dalawin. Pero mauna ka muna at sabihin sa kanya na hindi naman tayo pakakasal. Oh, Joan, bakit ka malungkot na umuwi dito? Ano bang nangyari sa'yo, ha? Ha? Wala po, Inay. Napuwing lang ako. Kaya, naiyak po ako. Wag na lang ninyo akong pansinin. Anak, sabihin mo sa amin kung may problema ka. Dahil nakahanda kami ng itay mo na tulungan ka. Inay, wag po kayo mag-alala. Hindi naman po problema ang iniisip ko eh. Siguro, yun ang paraan niya para makaganti rin sa akin. Anong ibig mong sabihin? Pwede ko bang malaman kung ano yung sinasabi mo na gumanti rin siya? Inay, nagpunta ko sa bahay ni Belen at nadatnan ko si Jimmy doon. At sinabi niya sa akin na magpapakasal na sila ni Belen. Ha, ganun ba? Alam mo anak, hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi ni Jimmy. Inay naman, paano niyo yun nalaman na hindi totoo na magpapakasal na sila ni Belen at ni Jimmy? Basta, hintayin mo. At alam ko na dadalaw dito si Jimmy. Na mag-usap kayong dalawa. Bakit po, Inay? May sinabi ba sa inyo si Jimmy? Kaya hindi kayo naniniwala na mag-aasawa na si Jimmy? Anong nalalaman ninyo, Inay? Oh, friend, bakit ngayon ka lang pumunta rito? Di ba may usapan tayo na magpipiknik tayo sa tabing dagat kasama ang tropa? Wala akong ganang gumala ngayon, friend. Ano naman ba ang problema mo? Narito ka nga sa labas, pero hindi ka naman masaya. Di pa rin yata ako napatawad ni Jimmy. Alam mo, nagpunta ako sa bahay ni Belen. Bakit naman nagpunta ka ron? Yan na nga ba ang nagbago ka na? Ang ibig mong sabihin, babalikan mo? May gusto lang akong kausapin. Pero, matabang naman ang pagkikipag-usap niya sa akin eh. At sinabi pa na magpapakasal na sila ni Belen. Ha? Alam ko na, kaya malungkot ka.
Dahil yung kursunada mong babae ay ikakasal na. Hindi ka rin. Kundi nasaktan ako dahil ang kursunada ko na ngayon ay si Jimmy. Ano? Ano ba, Petra? Bumalik na naman si Juan sa dati niyang ginagawa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakikipagbarkada na naman siya? Ganoon ang alam mo? Oo. Wala dito siya sa bahay. Pasa na siya. E di naglilibang na naman. Nagpaalam sa akin kanina na pupunta kina Karen. At alam mo ba na nagbago na si Joanne? Akalain mo bang humiram ng damit ko at pumunta roon sa bahay ni Nabilen? Ha? Ano naman ang gagawin niya daw? Hindi naman niya kaibigan si Belen. Hindi ba siya yung dahilan kaya nakaisip na alisin sa landas niya si Jimmy? Pero hindi naman natuloy. Oo, kaya lang may ibang dahilan. Ah. Gusto raw niyang makausap si Jimmy para humingi ng paumanhin sa ginawa niya doon. At alam ko na ang dating anak natin ay umiibig na. Ano? Totoo ba yan? Ay, di mabuti para magkaroon na siya ng nobyo at manahimik na siya dito sa bahay. At matulungan ka sa mga gawain dito sa bahay Alam natin. mo, unti-unti niya akong natutulungan. Alam mo naman, nung nakalabas sa kulungan, ilang araw na nagkulong dito sa bahay. Dahil nahihiya siya sa mga tao. Sana nga, tuloy-tuloy na yung pagbabago ng anak mo. Nakalimutan mo niya ang pakikipagbarkada at hindi na babalikan ang pagiging tumbo niya. Sana nga, Petra. Ay, buti na lang at nakabili na ako ng sabong panlaba. Malalabahan ko na yung mga maruruming damit namin. Teka, ibili niyang papunta dito sa tindahan. Hihintayin ko nga siya para itanong ko sa kanya ang sinabi ni Joanne kung totoo. Bilen, sandali lang. Pwede ba kitang makausap kahit sandali? Kayo pala, Aling Petra. Oo naman po. Bakit po? Ano ko ba yun? May itatanong lang sana ako sa iyo eh. Diba, pumunta sa bahay ninyo si Joanne at nag-usap sila ni Jimmy. Opo, Aling Petra. Bakit po? Ano bang sinabi sa inyo ni Joanne? Para alam ko kung yun ang tatanungin ninyo sa akin. Alam mo, ang sinabi ni Jimmy na magpapakasal na kayo ay nalungkot si Joanne at naiiyak siya. Pwede ko bang malaman kung totoo na ikakasal na kayo ni Jimmy? Nako, sabi ko na nga ba eh. Talagang nasaktan si Joanne. At alam ko na may pagtingin din siya kay Jimmy. Pero hindi po totoo na magpapakasal na kami. Binibiro lang ni Jimmy si Joanne. Ha? Ay ganun ba? Ay mabuti naman para sabihin ko kay Joanne na wag na siyang malungkot. Opo, Aling Petra. At sa palagay ko, baka sa ibang araw dadalawin na ni Jimmy si Joanne. Sige po, Aling Petra. Mauna na po ako. Dahil pupunta pa po ako sa bayan para mamalengke. Ano ba naman ito? Parang hindi ko yata kaya nang di makita si Jimmy. Pero, anong gagawin ko? May relasyon na sila ni Belen at magpapakasal na sila. Kung kailan na nagbago na ako at tanggap ko ng aking pagkatao, saka naman nawala ang tipo kong lalaki. Ayaw ko naman na lalapitan ko pa si Jimmy kahit alam ko na may nobya na siya. Pero, di ko yata matiis na di siya kausapin. Bahala na. Basta, mag-iisip ako ng paraan para makausap ko si Jimmy. Alam mo, Jimmy, nakita ko si Aling Petra doon sa may tindahan at nagtanong sa akin kung totoo yung sinabi ni Joanne. Ha? Ano bang itinanong sa'yo? Tungkol ba kay Joanne? Kung hindi dumalaw ka pa. Hindi, Jimmy. Kundi tinanong kung totoo na magpapakasal na tayo.
At umiyak daw si Joanne. At naging malungkutin nang sinabi mo na magpapakasal na tayo. Kung gano'n ay hindi na siya galit sa akin. At kaya pwede ko na rin siyang dalawin. At sigurado na sasabihin ni Aling Petra na tinatanong niya sa'yo. Pero hindi naman totoo. Oo, Jimmy. Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagbago si Joanne. Na ngayon ay naging tunay na babae na at hindi na nagpapanggap na lalaki. Salamat naman. At natulungan mo ako, Belen. Dahil natagpuan ko na ang tunay kong mamahalin at pakakasalan. Sinasabi ko na sa'yo eh. Bilis-bilisan mo na. Baka maagaw pa siya ng iba. Alam mo naman na maganda si Joanne. Baka maisipan pa niyang lumayo para hindi niya tayo makita na magpakasal, di ba? Anong sabi mo, di ba? Alam mo naman na palabiro ako eh. Pero hindi ko akalain na maniniwala siya. Pero nalaman na ni Aling Petra na hindi totoo kaya ipaparating na yun kay Joanne. Andong, maalala ko pala yung isinampa na kaso kay Joanne. Pwede ba nating pakiusapan yung nasaksak ni Joanne para iatras na niya ang kaso kontra sa ating anak? Eh, baka naman pagbayarin tayo ng mga nagastos nila sa ospital. At bayaran pa natin ang kanilang abogado. Eh, mabuti pa, kausapin natin para alam natin kung payag siya sa ating gustong mangyari. Dahil kawawa ang ating anak kung makukulong siya, hindi ba? Eh, sa bagay, tama ka. Kaya kailangan na natin kumilos kagad para alam na natin ang gagawin natin. Kung sakali na hindi pumayag na makipag-ariglo. Di bali, patutulungan naman tayo ni Jimmy na malutas ang kaso ni Joanne. Eh, yun muna ang gawin natin, yung pakiusapan natin si Jimmy kung ano ang mabuti nating gawin para sa kaso ni Joanne. Eh, naku, alam mo ba kung saan ang bahay ni Jimmy? Para malaman natin sa kanya kung paano lutasin ang problema ni Joanne. Joanne, anak, wala ka bang lakad bukas? Baka pwede naman na samahan mo ako doon sa bahay ni na Maring Lorna dahil kaarawan ng kanyang bunsong anak. Wala naman po akong pupuntahan, inay. Kaya sasamahan ko kayo para hindi naman akong maboring dito sa bahay. Ha, Joanne, tingnan mo yung pusa natin na nasa harap ng pintuan. Naghihilamos, oh. Bakit po, inay? May ibig sabihin ba yan na ginagawa ng pusa? Masyado kayong naniniwala sa Talagang pamahiin totoo yan, anak. Hindi papalpak yan. Pero, sino ang darating na bisita? Eh, wala naman akong kausap na pupunta dito. Ay, ewan ko sa inyo. Pero ako, wala yan. Siguro, makati ang balahibo, kaya binabasa ang laway niya. May kumakatok. O, tignan mo yan. Di nagkatotoo ang sinabi ko. O, sige na. Ikaw na lang ang magbukas ng pintuan. Oh, opo, inay. Sino kaya ito? Sandali lang. Nariyan na. Ha? Ay, ikaw pala, Jimmy. Bakit ka nagpunta rito? Ano bang kailangan mo? Di ba sinabi mo na magpapakasal na kayo ni Belen? Baka magalit siya sa akin. Pwede bang pumasok? At yan ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Oh, sige. Pumasok ka. At maupo ka. Ano bang sadya mo? Joanne, huwag ka sanang magalit sa akin. Dahil binibiro lang kita noon. Hindi totoong magpapakasal kami ni Belen. Magkaibigan lang kami. Alam mo, Joanne, ikaw ang mahal ko. Ikaw ang nagpatibok ng puso ko. Mahal kita, Joanne. Jimmy, salamat. Akala ko mabibigo ako. Teka, wag mo kong yakapin. Baka makita tayo ng magulang ko. Hindi, Joanne. Dahil payag sila na ako ang magiging manugang nila. Jimmy, salamat sa iyo. Dahil ikaw ang nagpabago ng aking pagkatao. Maraming salamat. At ipapangako ko, mamahalin kita habang buhay. Mahal na mahal kita, Jimmy. Nagbago ang pagkatao ko dahil kay Jimmy. Masayang masaya ko sa pamamagitan ng inaalay kong pag-ibig. At
naging daan yon para maging tunay na akong babae. Nagkaroon kami ng dinasang pangyayari, kaya natagpuan ko ang tunay na pagkatao ko bilang isang babae na hindi na rin ako nagpakipot nang dumating si Jimmy at ako yakapin at talikan. At yon ang hindi ko makakalimutan. At ngayon ay magnobyo na kami. At ito ang karanasan ko na hindi ko malilimutan. Ang pag-ibig na natampo kay Jimmy. Mahal na mahal ko siya at ganun din siya sa akin. Hanggang dito na lamang ang karanasan kong ito. Nagpapasalamat, Joanne. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.